arangkada, live traffic update muna tayo. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation ngayon dyan sa may Quezon Avenue, partikular sa may kanto ng Don A. Roses. Unahin natin yun na sa right side ng inyong mga screens. Maluwag naman ang daloy ng trapiko pero pag tinignan nyo mabuti, no, pagkalagpas ng FPJ Avenue, nagkakaroon na ng build-up dyan. Kasi nandyan yung Skyway on-ramp at yung underpass naman, yan yung papatagos ng Santo Domingo at papunta ng Welcome Rotonda at Espanya at Quiapo area. So magkakaroon lang ng konting build-up habang papalapit kayo sa Skyway. Samantala, nasa left side ng inyong mga screen, moderate naman ang daloy ng trapiko. Ito yung mga galing ng Espanya, galing ng Welcome Rotonda, babaybayan ng Quezon Avenue, papunta sa Quezon Memorial Circle at papunta ng Commonwealth Avenue. Nagkakaroon lang ng build-up pagdating dyan sa may Quezon Avenue, corner EDSA. May 20, 2025, Martes. Mainit ang panahon pero mas mainit pa rin ang mga balita sa loob at labas ng bansa. Kaya naman, diretsahan pa rin tayo at walang paligoy-ligoy. Kasama niyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kasi kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Kotseng ng araro ng motorsiklo, bumangga pa sa puno. Isa pang sapul sa CCTV, van na kumain ng linya sa highway, sumalpok sa parating na bus. Gumewang na bus, bumangga sa isang bahay. 3 paslit, sinilaban ng sariling ina. Nanay, sinunog din ang sarili. Proklamasyon ng Duterte Youth Party List, sinuspindi muna kasunod ng umano'y issue sa irregularidad ng kanilang rehistro. Reaksyon ng Kabataan Party List, the serve. Ay, buhi rin hangin. People's Champ Manny Pacquiao, balik boxing matapos mabigo sa kanyang Senate re-election bid. Sa pool sa CCTV, ang pag-araro ng kotse sa isang motorsiklo. Ang kotse ng araro bumangga pa sa puno. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa CCTV footage na ito, makikita ang mabilis na takbo ng isang sedan sa Panglao, Bohol kahapon ng madaling araw. Maya-maya pa, biglang inararo ng kotse ang motor na nasa unahan, saka bumangga sa isang puno sa gilid ng kalsada. Nasawi ang rider na kinilalang si Daniel Estoquia, pati na rin ang driver ng kotse na kinilala namang si Ramon Simafranca. Base sa investigasyon, parehong papunta ng Panglao ang dalawang sasakyan. Pero dahil mabilis ang takbo ng kotse, di nito napansin ang motor na nagresulta sa disgrasya. Sa lakas ng impact, nayupi na parang mga lata ang parehong sasakyan. Dead on the spot ang driver ng kotse. Dead on arrival naman sa ospital ang rider. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang 4 na katao sa magkahiwalay na aksidente sa kalye sa Aklan at Antique. Narito ang report. Sa Antique, sa pool sa CCTV ang salpukan ng bus at van na ito sa basang kalsada. Ang nabanggang bus, gumewang at tumama pa sa isang bahay. Dead on the spot ang driver ng tourist van. Papuntang panda ng van habang papunta naman sa Kalibo Aklan ang bus. Ayon sa pulisya, matulin ng takbo ng van na sumakop sa kabilang lane at sumalpok sa kasalubong na bus. Nasugatan sa insidente ang driver ng bus at 9 nitong pasahero. Iniimbestigahan na ng pulisya ang pangyayari. Wasak ang tricycle na ito matapos salpukin ng fuel truck sa New Washington, Aklan. Ayon sa pulisya, namatay sa insidente ang tricycle driver at 2 niyang pasahero. Isinugod naman sa ospital ang 4 na iba pa. Sa investigasyon ng mga pulis, lumabas na bumabaybay sa magkahiwalay na lane ang truck at tricycle. Pero nakatulog ang driver ng truck kaya't sumalpok ito sa kasalubong na tricycle. Hawak na ng pulis ang truck driver na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, damage to property, and physical injuries.
Murang bigas, proteksyon sa kalye, serbisyong pangkalusugan o katahimikan sa away politika. Iba-iba man ang issue, iisa lang ang tanong. Ikaw bilang Pilipino, alin ang higit na importante sa iyo ngayon? Kailangan mura yung bigas sa mga mahirap, kapos buhay, mga walang trabaho, iba. Makalahat, makakinabang. Yung seguridad. Siyempre, mamamayan Pilipino ko, gusto ko yung katahimikan, hindi yung karahasan. Murang bigas po. Yun po ang kailangan ng mga tao eh. Siyempre yung seguridad kasi para sa mga bata, para sa amin lahat. Ang kailangan ko ay murang bigas. Alam mo naman ang mga kagaya natin ng mga mahihirap, yan ang number one. Tigil bangayan sa politika para maayos natin ang bansa natin. Siyempre, murang bigas po. O, yun ang kailangan ng mga mamamayan ngayon. Tigil putukan sa politika kasi bagay na bagay walang kwenta. Tumulong pa siya sa mamayan, maganda pa. Tigil ang putukan para walang gulo. Masaya sana kung nagbibigayan, nagtutulungan. Gusto ko yung libreng healthcare para naman sa mga kinabukasan mga kabataan ngayon, yung mga bagong tubo, bagong silang, at saka yung mga libreng gamot. Isa siya sa pinakamatagal at pinakakilalang pangalan sa Senado. Balik serbisyong muli si Senator Vicente Tito Sotto sa kanyang ika-5 termino. At ngayong hapon, makakausap po natin siya ng live via Zoom. Magandang hapon po, Tito Sen. Magandang hapon, Nina. Magandang hapon, Jack. Magandang hapon sa lahat po ng Arangkada Balita. Maraming salamat. Senator, unang-una sa lahat, congratulations po ulit sa inyo. 5 termino na po kayo sa Senado. Thank you. Yes, pang 5 beses na full term. Oo nga po, so 5 times 6 years. Tama po, no? Aba. Bakit, ano pong sikreto nyo? Bakit hindi po kayo tumatanda? Ay, kalabaw lang ho, tumatanda. Okay. Ano pong pakiramdam, Tito Sen, na muling pinagkakatiwalaan ng bayan kayo sa panahon ngayon ng kaguluhan sa politika? Oo, no? di ba? Palagay ko malaking bagay talaga yung internet, saka malaking bagay yung mainstream media eh. Kasi doon makikita yung track record eh. Lalabas yung background mo, sino ka, sino asawa mo, ano mga nagawa mo, may nagawa ka ba o wala. Kasi sa umpisa pa lang yan, siyempre ang unang dadating sa mga botante o sa mga tumitingin sa politika, ano ba nagawa niyan? I-research mo para malaman mo. Pag ni-research nila, yun ang maganda kasi madali ngayon sa internet. So, yung palagay ko, track record at saka yung experience, palagay ko, yun ang nagdala sa akin. At higit sa lahat, tulong ng Panginoon Diyos na binigyan niya tayo ng pagkakataon. Okay, Tito Sen, no? Sorry, medyo mapapatanda ko lalo si Tito Sen. Alam mo, Tito Sen, nung bata ako, sorry nung bata ako, nung tumatakbo pa kayong Vice Mayor ng Quezon City, tuwan-tuwa ako noon dahil, syempre kilala ko siya, napanood daw na Itbulaga noon eh. Kinamayan ako ni Tito Sen noon eh. Ang running mate nyo, tama Tito Sen, si Jun Simon, tama po ba? Yung mayor nyo yata. Si Jun Simon, 1988 yan, 87 yan. Wow! As in, bata pa tuwan-tuwa ako dahil nag-house to Bata rin house. si Tito Sen, ibig Oo, sabihin. Lahat tayo ganun bata pa. nakatagal sa public service. Tuwan-tuwa ako talaga noon, nung kinamayan ako ni Tito Sen noon, dahil bata nga ako, punta sa bahay, nandun ako sa Talaga nag-house to house. Oo, nag-house to house. House kami noong araw, talagang ganun kasi bawal ang poster. Wala, hindi pa allowed ang posters noon. No? Political ads, bawal ang poster. Tapos pwede ka lang magbigay ng mga polyetos. Calendar, polyetos lang. So kailangan house to house pag local. Ayun nga, Tito Sen, balik na lang ako doon sa short na kwento lang naman yun. Ano may mga particular kayong batas na gusto nyong tutukan ngayon sa pag-upo nyo ulit bilang senador? Ay, medyo madami-dami. Pero talagang isa sa mga, alam ko, kayo sa media, importante lalo na sa broadcast importante po yung anti-fake news Para masyadong kalat ang fake news dito sa atin So, kailangan talaga magkaroon tayo ng batas na automatic takedown pag napatunayan fake news. Pagkatapos, hahabulin yung nagsimula ng fake news. Isa yun sa mga gusto kong gawin. Tapos yung 14-month pay para sa makatulong to sa mga pangmatrikula pag June. Wow. Kasi sa June ibibigay yun para sa mga pamilya, para yung panlibili ng libro, yung mga ganon.
And then, isa sa mga mahalaga siguro, in the past administrations, even now, yung amendment to the Dangerous Drugs Act, masyadong, ako original na author noon, Republic Act 9165, malaganap naman yun. Kaya lang ang tingin ko, pagkaka-interpret ng Executive Department mula nung pinasaya, 2002 hanggang sa ngayon, na-concentrate sila sa enforcement at saka sa prosecution. Medyo hirap na hirap talaga kung tutuusin. Nakita mo naman ang nangyari ng panahon ng enforcement, puro enforcement, tapos prosecution, puro dismiss. Pero may dalawang component yun eh. Yung batas na yun na talagang kailangan natin, siguro i-highlight ko by amending 9165, which is preventive education or prevention and rehabilitation. Kasi doon sa prevention, kailangan talagang i-mandate na natin na sa DepEd, sa Department of Education, merong grade 5, grade 6, grade 7, dapat nandoon yung Drug Abuse Resistance Education Program. So yung mga bata, bago tumungtong school, bago maging teenager, alam na nila masama ang droga, ano-ano itong mga droga to na makakasira ng buhay ko, sira ng pamilya ko, sisira ng kinabukasan ko. Madami tayong masisave na bata na pagtungtong high school, hindi na mahuhuli niyan dahil doon sa prevention. At yung prevention program is not limited to only the students. It should be also the enforcers, the parents, the media, church, sports, everybody should be involved in the prevention program. Kasi pag malakas yun, at yun naman mga drug dependent na, palakasin naman natin at iayos natin ang rehabilitation program sapagkat ang Department of Health ay hindi inaasikaso ng tama yung rehabilitation program. Ilinawin ko po doon, pati yung mga klase ng mga rehabilitation programs na pwede nilang gamitin, like faith-based, 12-step Minnesota model, yung mga multidisciplinary or eclectic, whatever is bagay doon sa profile. Pagka nangyari yun, ang mangyayari doon, bottom line, the day we stop buying is the day they stop selling. Kung walang bibili, walang magbebenta. So we will be successful with enforcement and prosecution if we highlight prevention and rehabilitation. So isa yun sa pinakamahalagang batas na aking din-draft ko na yun eh. Actually, nakadraft. I was really hoping that God would allow me to be back in the Senate so that I can file it, and I will have 2 or 3 congressmen who will file it for me in the House of Representatives para mas madali. Okay. Tito Sen, nung pong nangangampanya kayo, sinabi niyo na gusto niyong mag-create ng Presidential Drug Enforcement Authority. Paano niyo po ito gagawin? Gayong meron na po tayong, di ba, may PIDEA na tayo at saka Dangerous Drugs Board. Originally, before my law in the 9165, ang Dangerous Drugs Board is a small bureau in the Department of Health. Ganun lang po. Yung Philippine Drug Enforcement Agency, wala. NARCOM po, nasa ilalim ng PNP. So, nung ginawa ko yung Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drugs Board, pinalakas natin, naging enforcement arm ng Dangerous Drugs Board ang PIDEA. Alright? Ito rin sinasabi ko na ang interpretasyon ay hindi maayos, puro enforcement, puro ganun nga ang nangyari. So, dito sa gagawin natin, pagsasamahin ko po yung Dangerous Drugs Board at yung Philippine Drug Enforcement Agency, gagawin nating Presidential Drug Enforcement Authority. 4 na bureau ang nandoon sa ilalim nun. It should be under the Office of the President para hindi kayang brasuhin. Pag under the Office of the President ang authority dito, hindi kayang brasuhin ni Governor, ni Congressman, ni Senator, ni Mayor. Ganun kabigat yung mangyayari doon. So yung Presidential Drug Enforcement Authority will have these 4 bureaus under yung enforcement, prosecution, rehabilitation, and prevention. Okay, how do we do this? Ang mangyayari po doon pareho ng DEA sa Amerika. Hindi kailangan sila mismo. Ang enforcement should oversee all the anti-narcotics units of the country. Sila yung mag-o-oversee. The only time that they will use their own unit is if the area is prejudiced or jeopardized, I should say. Ganun lang. Pero tapos ganun din sa prosecution. It's still the DOJ, pero yung mga special prosecutors nakabantay ngayon yung Drug Enforcement Authority.
Hindi katulad ngayon, wala walis eh. Ang gulo ngayon eh, kung saan nagpapile, pagkatapos madidismiss. 85% ang dismissal noong mga nakaraang taon. Napakalungkot. So again, meron tututok. The same thing with prevention. Instead na puro sa DepEd lang, kailangan merong nakatutok na itong authority over the different schools pagdating dito sa drug enforcement resistance. Drug abuse resistance. Drug abuse naman ang concentration nun eh. And then, recognition sa Department of Health. Ayan. So, Tito Sen, ito pa isang mainit na usapin po ngayon, yung posibleng return of the comeback ni Tito Sen bilang Senate President. Marami na raw po ang lumalapit. Ano pong sagot nyo dyan? Well, the other day you said that you will accept. Nasa na po tayo? Ilan na po ba nabilang? May 13 na po? Baka 14, 15? Senator? may mga kausap ako ng mga colleagues natin namin dati at saka yung ngayon at incumbent ngayon na nag-uusap-usap sila. May mga kumakausap sa akin pero sila rin nag-uusap-usap muna. Ako naman pangunahan kung ano man yung mga pinag-uusapan kasi meron din naman kasing incumbent at nag-uusap din sila. So, ayoko naman pangunahan. Basta definitely, ang sabi ko sa kanila, if I have 13 votes, I will accept. Sen, ano nakikita nyo sa composition ng current Senate ngayon? Sinasabi nga, parang very balanced daw eh. May parity na sinasabi. Ano masasabi nyo, Tito Sen? Yun. Tama yun. Ako tingin ko maganda ang mix eh. Maganda ang balance eh. Doon titibay yung gusto ko lagi. Remember my 4.5 years as Senate President? Made sure that the Senate was independent. We cooperated, but we also criticized. We investigated the present dispensation during that time. Inimbestigahan natin ang filter, pinakasuhan natin ang dapat kasuhan, inimbestigahan namin ang DA, ganun, pinakasuhan din natin, pati yung mga technical smuggling. That should be the form of the Senate. It should be independent, cooperative but independent and can criticize if necessary. Hindi subservient. Independent and not subservient. Yun ang sa akin. Ganun yung leadership ko ng 4.5 years. And hopefully this kind of mix, we can do that. Tito Sen, ano ko lang yung tukol nga sa leadership. Same kind of leader. Siyempre, masyado tayo advanced naman. Masyado natin. Pero yun nga, same kind of leadership. Kasi Tito Sen, may nagsabi sa isang Senate reporter. Di ko lang sabihin kung sino. Sinong bubuit yan? Basta in fairness, sinabi niya, Tito Sen, si Tito Sen daw stricto bilang Senate President, kahit yung decorum, kahit minsan pananamit ng mga senador, dapat presentable. I mean, same style of leadership pa rin po ba? Tsaka independent. Very independent, no? Yes, oo. Napakahigpit ko sa rules. Yun ang ano ko eh. Meron po akong, pabayaan niyo po ako magyabang. Ako po ay merong mastery on parliamentary rules and procedures. Vice Mayor pa po ako, presiding officer ng City Council. Yun ang minaster ko eh. Kaya nga 1992, pag upo ko sa Senate, alam ni Neftali Gonzales yan, ako pinag-preside niya eh. Dahil alam niyang kayang-kaya ko yun eh. So, mahigpit ako doon. Gusto ko na ang rules at procedures sa sinusunod. Lalo na nung majority leader ako, ganun na ako eh. Dahil Senator Enrile ang aking Senate President noon eh. At saka during the time na si Nene Pimentel ang Senate President, ako rin ang majority leader niya eh. So, lagi sinisiguro ko na ang rules ay sinusunod namin. Kaya nung ako'y maging Senate President, yung aking experience na nag-serve ako sa 9 Senate Presidents ang pinagsilbihan ko, lahat ng magagandang puntos nila yung ginagawa ko. Kaya ayoko nang may nalilate. Ayoko nang na-adjourn ng Senate dahil walang quorum. Hindi pwede yun. At saka yung decorum, at saka yung pag-uusap sa floor, at yung decorum, pati pananamit, meron tayong dapat sinusunod na yung image dapat ng Senado ay laging mataas. Tito Sen, sabi nyo nga, ayaw nyo ng late, gusto nyo gawin na agad. Ano ba ang interpretation nyo dun sa forthwith? Kung kayo ba yung nakaupo, would we see the impeachment trial happening earlier? Or now na nakikita nyo na rin po na papasok na kayo dyan, malapit na itong impeachment trial. Handang-handa na po ba kayo? Ano po sa tingin nyo? Sa akin, niya yung forthwith kasi,
hindi ko pipintasan yung kung sino man yung o ano man yung ginawa nila nung January 18, last day nila, no. Ang sasabihin ko na lang is kung ako yung Senate President at alam ko dumating yung transmission from the House at 4 o'clock or 5 o'clock in the afternoon, ay hanggang alas 12 pa ng gabi ang adjournment namin, i-report ko yun. I will bring it to the floor and I will, because forthwith sa akin yun. Pag sinabing forthwith, aksyonan mo. Di ba? O ang action ko doon, i-refer ko yun sa Committee on Rules, motu proprio ng Senate President. At during the break, makakakilos yung Committee on Rules ko. Ano man ang gusto namin gawin dito? Gusto namin ayusin, gusto namin ibasura, whatever. Whatever dapat gawin. So, ganun dapat ang akin. So, yun ang interpretasyon ko ng 14. Ngayon, hindi ko alam ano gagawin nila ngayon sa June 2. Sapagkat, kung di ako nagkakamali, wala naman silang ginawa hanggang January 18 ng gabi. So, June 2, magsisimula sila ng usapin. Titingnan natin kung ano mangyayari hanggang June 13. Kasi, June 13, dapat mag-adjourn sine die ang Senate. The Senate gets its powers from the Constitution. The power of the Senate emanates from the Constitution. And the Constitution dictates that when the Senate is adjourned sine die, it means without day in Latin. So, ang ibig sabihin noon talagang lahat patay. Ibig sabihin, mga committee reports, lahat ng bill na final ninyo, hindi pwede. Uulitin ninyo lahat yan, magre-refile kayo ngayon. Okay, big question ngayon, paano yung impeachment? Galing sa House, dumating sa kanila. Depende ngayon kung ano gagawin nila sa June 2. Will they convene themselves into an impeachment court? Hindi ko sila pangungunahan, hindi ko alam kung ano plano nila. Dahil hindi pa alam ng ibang mga senador kung anong gagawin. Sila nga, sinasabi sa akin na hindi raw sila nagko-caucus hindi raw sila nagko-konsultahan. So, hindi ko alam ano gagawin, no? Pero pagka kinunvene nila at ginamit nila ang impeachment rules at sabihin nila they are constituting themselves as an impeachment court, if that happens, will they adjourn on June 13 or not? Will it cross over into the 20th Congress? All right? Sabi ng impeachment rules, ito naman kailangan, aside from forthwith, kailangan ito ay tapusin. Once the impeachment court is constituted, it must finish the impeachment trial. Yun ang nakalagay sa impeachment rules. It conflicts with the Senate rules, which says adjourn sine die pagdating end ng 19th Congress. Okay, so that's, I don't know how they will handle that. Somebody might bring it up to the Supreme Court and ask. I see. Do you think, Tito Sen, do you think that may mga dapat mag-inhibit na mga senators dito po sa impeachment trial ni VP Sara? Well, nasa kanilang mga sa kanilang mga konsensya. Ayoko naman pangunahan ng dapat gawin. I can only speak for myself when it comes to that part. Okay. Okay. Sige, Tito Sen, maraming salamat sa binigay niyong oras dito sa amin di sa Arangkada Balita. Sana magkaroon tayo mas mahabang usapan pa tungkol naman sa impeachment. In person naman po. Yes, Tito Sen, sana makapasal kayo dito sa studio namin. Sige, basta kayo, Arangkada Balita. Opo. Jack, thank you very much. Salamat po, Tito Sen. Thank you. Good afternoon. Have a nice day. Pahirapan ang pag-rescue sa naipit na mga sakay ng isang kotseng kinaladkad ng truck sa highway sa Davao City. Isa ang patay habang 3 ang sugatan. May report si Ryan Paraboles. Sa Davao City, tulong-tulong ang mga rescuer na mailabas ang naipit sa aksidenteng yan. Nakaladkad ng trailer truck ang isang kotse sa highway. Isa ang patay habang 3 ang sugatan. Ayon sa pulisya, nabangga ng kotse ang likod ng truck. Pumreno ang truck pero hindi agad nakatigil kaya nakaladkad ang kotse. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver. Sa Gumaca, Quezon Province, nagliyab ang bus na papunta sanang Bicol. Buti na lang napansin agad ng driver ang usok, kaya napababa agad ang mga pasahero bago lumaki ang apoy. Ryan Paraboles, Arangkada sa Pagbabalita.
Arestado ang isang 50 anyos na babae matapos mahulihan ng 5 kilo ng shabu sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit. Ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency ang drug operation sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City sa Cebu kagabi. Kasunod ito ng ilang linggong surveillance. Arestado sa buy-bust operation ang isang nanay na sinasabing high-valued individual. Nakumpiska sa kanya ang mahigit 5 kilo ng shabu na may street value na aabot sa 34 na milyong piso. Sinasabing taga Tarlac City ang suspect at pansamantalang naninirahan dito sa Cebu. Patuloy ang investigasyon ng pulis lalo na sa mga koneksyon ng suspect sa mga suppliers ng droga. Sasampahan din siya ng kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang 3 bata matapos silaban ng sarili nilang ina sa Santa Maria, Bulacan. Ang nanay, sinunog din ang sarili. May report si Cherubim Ganaden. Malagim na trahedya ang sinapit ng 3 bata at kanilang nanay sa Santa Maria, Bulacan. Nadatnan silang sunog sa isang bahay sa Barangay Vicente. Kwento ng kanilang kapitbahay, nasabi pa raw ng 6 na taong gulang na binuhusan sila ng kanilang ina ng gas sa kasinindihan. Ang bunso, dead on the spot. Kalaunay binawian din ng buhay ang 2 bata at kanilang ina sa ospital. Nakaligtas naman ang panganay at ikalawang anak. Base sa investigasyon, sinilaban ng nanay ang kanyang 3 anak. Pagkatapos nagbuhos siya ng paint thinner sa kasinunog din ng sarili. Bago yan, nagpa-blatter sa barangay ang ina dahil sa problema sa mister at sa kanyang pakialamera raw na biyanan. Matapos magpa-blatter sa nangyari ang trahedya, nag-lock daw ito ng pinto at pinatay ang tubig. Nakuha naman ng Bureau of Fire Protection ang bote ng paint thinner at posporo sa bahay. Nasa Batangas at nagtratrabaho ang padre de pamilya na mangyari ang krimen. Tumanggi siyang magkomento at humiling ng privacy. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Sa Maynila, patay ang 2 bata sa sunog na sumiklab sa Barangay 628 sa Santa Mesa. Bandang alas 4 ng hapon, naiulat ng sunog na tumagal ng halos 3 oras. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan sa insidente. Sinasabing nagsimula ang apoy sa pumutok na aircon sa isang bahay. 2 naman ang naiulat na nasugatan sa insidente. Nauna nang naiulat na nawawala ang 2 bata, pero kinagabihan ay natagpuan ng mga bumbero ang kanilang mga labi. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Kumalarang sa Zamboanga del Sur dahil sa pagbaha. Ilan pang lugar sa Mindanao lubog din sa baha. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tocmo. Umapaw ang tubig sa National Highway ng Barangay Bunawan at Barangay Lasang sa Davao City kaninang umaga. Ang resulta, maraming motorista ang stranded na labis na nakaapekto lalo na sa mga empleyadong papasok sa kanilang trabaho. Bunsod yan ng malakas na pag-ulan sa nakalipas na magdamag dulot ng Intertropical Convergence Zone. Bago magtanghali, tuluyan ding humupa ang baha at nadaanan ang mga kalsada. Hinay-hinay na nga nakatabok no nga to ang mga residente labi na ang katubag trabahante doon nalay pagka-disturbo no tungod sa pagtaas sa tubig pero ang tanan nato nga dapat natong i-rescue ato nanang na-rescue. Sa Davao Occidental, patuloy ang kalbaryo ng mga motorista at mga residente sa bayan ng Jose Abad Santos. Sira pa rin kasi at hindi madaanan ang Lawayon Bridge. Mahalaga ang tulay sa mga residente dahil nagdudugtong ito sa katabing bayan ng Don Marcelino. Panawagan ng lokal na pamahalaan sa Department of Public Works and Highways na matulungan sila na makumpuni at gawing mas matibay ang tulay. We are still hoping that the DPWH po will take action immediately po yung sa ating bridge. Actually, yung engineer po natin nasa province ngayon and then we are still waiting for their actions po. The information kasi sir is within today po talaga sila mag-repair sa bridge natin.
Sa Zamboanga del Sur, kita sa CCTV ang mabilis na pagtaas ng tubig baha sa barangay Poblasyon sa bayan ng Kumalarang noong weekend. Sa loob ng 3 minuto, lubog na sa baha ang establishmentong ito. Aabot sa 1,200 pamilya ang inilikas dahil sa baha at isa naman ang naitalang namatay. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Kumalarang dahil sa matinding baha. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Pinaghahandaan na ni Congressman-elect Chel Jokno ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, dapat ay kasing sipag sa paghawak sa malalaking kaso ang paghahanda sa impeachment trial. Napag-aralan na raw niya ang articles of impeachment pero hindi pa niya nakikita ang mga supporting documents para sa paglilitis. Magsisibing miyembro ng House Prosecution Panel si Jokno kasama si incoming ML Party List Representative Laila De Lima. Samantala, umabot sa mahigit 11 trilyong piso ang kabuuang halaga ng budget request ng mga ahensya ng gobyerno para sa taong 2026 ayon sa Department of Budget and Management. Ayon kay DBM Undersecretary Gades Libiran, tinatapos na ng kanilang tanggapan ang review ng mga proposal sa ilalim ng Tier 1 at Tier 2 budget process. Mas mataas ito ng 20% kumpara sa naisumiting 9 na trilyong piso noong nakaraang taon. Pero noong 2025, ang approved budget 6.3 million pesos lamang. Malaking bulto ng request ay mula sa sandatahang lakas para sa kanilang modernization program. Kung dati ay nauubusan ng relief goods tuwing may bagyo, ngayon sinisigurado na ng gobyerno na may laman ang bawat bodega. 3 milyon na family food packs ang inihanda ng DSWD sa buong bansa. Ito na ang pinakamalaki sa kasaysayan ng ahensya. May report si Cherubim Ganaden. Buong bansa, buong taon, buong puwersa. Iyan ang panawagan ng Department of Social Welfare and Development na ngayon ay may hawak na mahigit 3 milyong kahon ng family food packs ready for dispatch sa oras ng sakuna. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD, ito na ang pinakamalaking stockpile sa kasaysayan ng ahensya. 2.2 milyon dito preposition na sa mga warehouses sa iba't ibang rehiyon. Habang mahigit 790,000 food packs naman ang naka-standby sa Pasay at Cebu para sa mabilisang deployment. Simula na maupo si Secretary Rex Gatchalian noong 2023, inilunsad ang Buong Bansa Handa Program, isang parallel supply chain system na may kakayahang maghatid ng tulong mula gobyerno at pribadong sektor. Layunin nitong gawing proactive at hindi reactive ang disaster response ng bansa. Kasama sa dagumpay ng operasyon ang libo-libong volunteers at staff na tinaguriang Angels in Red Vests, katuwang ng bayan sa bawat hakbang ng pagbangon. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, nabinbing rehabilitasyon ng EDSA tuloy na. Daloy ng trapiko, paano na? Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Tuloy na ang matagal nang nakabinbin na rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sisimulan ang pagsasaayos sa kalagitnaan ng Hunyo at tatagal ng halos 2 taon ang pagkukumpuni. Isa sa panukala ng DOTR ang gawing libre ang ilang bahagi ng Skyway para gawing alternatibong ruta. Nilinaw din ng ahensya na patuloy ang operasyon ng EDSA Busway habang isinasaayos ang EDSA. Ang EDSA Rehab ay bahagi ng paghahanda sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Habang inaayos ang isa sa pinakakilalang tulay sa bansa, may libreng sakay namang handog para sa mga maapektuhan. Sa San Juanico Bridge sa Eastern Visayas, posibleng paglaanan ng hanggang 500 million pesos na pondo para sa emergency repair. Pero habang sarado ito sa mga pedestrian, may mabilis na aksyon ngayon ang Tingog Party List. May report si Angela Babad. Nasuspinde ang pagtawid ng mga pedestrian sa San Juanico Bridge simula May 18.
Kasabay ng safety protocols ng DPWH, libreng sakay program naman ang sagot ng Tingog Party List para sa mga residente ng Samar at Leyte. Mula sa tulong ng lokal na pamahalaan at Tingog Party List, may libreng coaster at light vehicle na bumabiyahe pabalik-balik sa magkabilang dulo ng tulay para sa mga estudyante, empleyado at mga residenteng araw-araw dumaraan dito. Ayon sa OCD, posibleng umabot ng 500 million pesos ang gagastusin para sa full repair ng tulay. Kaya't ipinagbawal muna ang mga sasakyang higit sa 3 tonelada habang isinasagawa ang inspeksyon at paghahanda ng budget. Para sa mas malalaking sasakyan, bukas sa mga alternatibong daan sa pamamagitan ng Roro Port sa Tacloban, Ormoc, Calbayog at iba pa. Ang San Juanico Bridge na siyang nag-uugnay sa Samar at Leyte ay itinayo noong 1969 at natapos noong 1973. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang tulong na ito ay bahagi ng kanilang advokasya na gawing abot kamay ang serbisyo ng gobyerno sa masa, lalo na sa panahon ng krisis. Ang San Juanico Bridge ay bahagi ng tinaguriang Build, Build, Build program noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. May habang 2.16 kilometers, ito ang pinakamahabang tulay na tumatawid sa karagatan sa buong Pilipinas. Bukod sa koneksyon ng Samar at Leyte, nagsilbi rin itong simbolo ng infrastruktura sa Eastern Visayas, na naging daan ng kalakalan, turismo at mabilis na biyahe ng tao at produkto. Ngunit matapos ang halos 5 dekada ng serbisyo, kinakailangan na nitong sumailalim sa major repairs upang mapanatili ang kaligtasan at integridad ng istruktura. Mula Marcos Sr. noon hanggang sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. ngayon, ang San Juanico ay patuloy na ginagampanan ng papel bilang tulay ng pag-unlad sa rehiyon. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Isa sa mga nanguna sa party list race ngayong 2025 ang Tingog Party List. Hindi lang isa kundi 3 upuan ang nakuha nila sa Kamara. Kasama natin ngayon live sa linya ng telepono ang representative ng Tingog Party List, Congressman Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman. Congratulations sa inyo. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa pagbati at siyempre magandang hapon din po sa mga nakikinig sa atin ngayong oras. Congressman Jude, no, ngayong tumatak ang Tingog muli sa 2025 elections, 3 pwesto sa Kongreso. Ano po ang ibig sabihin nito para sa advokasya ninyo dyan sa party list? Well, una sa lahat, kung karagdagang upuan na meron tayong yung termino, ibig sabihin, karagdagang programa, karagdagang trabaho, at mas pinagpingpang paglilingkod bayan ang ipapakita ng Tingog Party List yung susunod na 3 taon. Siyempre, yung mga programa natin na pangkasalukuyan, yung mga Tingog centers natin, nandyan na po yan, tuloy-tuloy po yan. At titingnan din natin ngayon, hindi lang yung social services, pero kahit ito mga itinuturing nating medium-term interventions katulad ng agriculture, katulad ng livelihood, ay atin din pagbibigyan pansin. Yun nga sir, may mga ano ba kayo? May i-carry over kayo ng mga projects? May nakita ba kayong kailangan baguhin based dun sa experience sa 3 years na nakaraan po? But so far, dun sa delivery of social services, mananatili pong ganon. Ang gagawin lang ho natin ay mas palalakasin pa natin, palalawakin natin, at sisiguraduhin natin consistent ang delivery of services natin. Pero ngayon lang, meron lang tayong emphasis dun sa mga medium term, katulad ng livelihood, katulad ng agriculture. Kasi ito mga concern na to ay kailangan din naman bigyan ng kaukulang atensyon, po. At syempre, dahil 3 na ho tayo, kahit sa usaping pagbabalangkas po ng mga batas, 3 na ho kaming magtutulungan para po sa pagpapasa ng mga batas na sa tingin po natin ay kinakailangan po para sa pamatalagalang reforma ng ating lipunan. Congressman, ito nga kanina binalita nga namin yung krisis dyan po sa San Juanico Bridge, isang iconic na tulay sa Eastern Visayas. Ano po ba ang konkretong ginagawa ng Tingog para po matugunan ang problemang ito? Noong Sabado, Ninya, ang ginawa natin, nakipagpulong tayo sa mga national government agencies na nandun po na meron pong kinalaman. Hindi lang ho dun sa infrastructure, hindi lang ho sa transportation, maging sa socio-economic impact. Kasi alam naman ho natin, napakahalaga ng link na ito. Hindi lang ho para sa Region 8, kundi para sa buong Pilipinas. Dito po dumadaan halos lahat ng, lalong-lalo na yung mga essential commodities natin, katulad ng fuel at pagkain.
Kaya minarapat po natin na makasama at makausap ang ating mga agencies kung saan ang pinaka-priority talaga natin ma-restore po yung logistics link, no? So meron ho tayong nakitang isang port dito sa may Basay, Samar, no, na pwede nating magamit pansamantala bilang drop-off at take-off point para dun po sa mga RoRo services. Para lang ma-restore natin ulit yung link, no. Siyempre meron tayong mga pangmadali ang mga solusyon. Nandun yung ating libreng sakay, no, para sa mga taong kailangan tumawid ng San Juanico Bridge. In the process din tayo ng pag-set up ng 2 terminal kung saan po magkakaroon po ng mas komportableng kalagayan ang ating mga bumibiyahe kung saan lumilipat sila sa kabilang dulo, no? Kasi nitong mga nakaraang araw, talagang nabigla tayong lahat sa decision po ito ng DPWH. Pagamat naiintindihan naman natin na inuuna lang po talaga ang seguridad ng ating mga kababayan. Oo nga po, dahil kaligtasan nga yung pinag-uusapan dito. Nangunguna pa rin po yung kaligtasan. Ang dami nga natin naririnig, di ba, ng yung mga bumagsak na bridge po, no? So may RoRo rin pala dyan. Yung wala kasi ako nakikitang dumadaan na, saan po dumadaan yung RoRo? Diyan rin po ba, dun sa kahabaan ng may San Juanico? Merong isa na sinusubukan natin, ito yung tinatrabaho natin yun, nandun na po yung mga RoRo na barge, no? Pero hindi lang natin, kasi meron lang pag-retrofit lang syempre kasi hindi naman ito mga port area na ito ginawa para sa RoRo, no? So, 24 hours na yun ang pagtatrabaho ng DPWH, kasama din po yung private sector para masiguradong magamit. Yun po yung nakikita natin pero sa kasalukuyan, meron na akong ferry services mula Calbayo sa Samar at Catbalogan. Sa susunod na mga araw, sa Catbalogan din. Direkta, hindi lang sa Tacloban, pati din sa Ormoc, sa iba't iba pang mga port sa lalawigan ng Leyte. I think everybody is working hard, no, to make sure na kahit pa paano ay ma-mitigate natin ang effects nito ng pagsasara ng San Juanico Bridge. Bagamat malaking adjustment, there's no denying it, malaking adjustment para sa lahat. Hindi lang ho yung papasok, pati po yung palabas ng mga produkto sa karating probinsya namin sa Samar. Kaya asahan po ng mga kababayan natin, mas lalo natin, hindi man tayo ang may hawak ng lahat ng solusyon, ay gagawin mo natin ang nararapat para pag-isahin lahat ng ahensya ng gobyerno, kasama po ng Regional Development Council natin, pagkaroon ng hindi lang yung pang-samantala, kasi 2 years pa po ito, yung susunod pang 2 taon. Kaya 2 years siyang ang tagal na. Congressman, yun nga, Congressman, linawin ko lang, ano ba yung limitations ngayon ng tulay? Yung mga heavy lang na mga trucks or pati kasi may libreng sakay yung mga light vehicles din ba? Bawal po? Ito pong dumaan ang light vehicle as long as it's 3 tons and below. Tapos, kailangan nilang dumaan sa center line, hindi sila pwede. So, ang nangyayari ngayon, every 15 minutes or every 30 minutes, nag-iiba ang direksyon ng tulay, no? Kasi unidirectional tayo ngayon. So, kung private vehicle tayo, di kaya ito mga ginagawa nating shuttle service, no? Every 15 minutes papunta muna ng Leyte, then another 15 minutes pabalik na naman ng Samar. Medyo malaking adjustment po at siyempre may inaasahan natin malaking hassle sa ating mga kababayan. Ngunit as I said earlier, we have to make sure that the safety ng ating mga kababayan is a paramount interest here. Congressman, huling tanong na lang po mula sa amin dahil 3 seats po yung makukuha nyo. Yung may mga bagong proyekto ho ba kayo na nakaplano, hindi lang para sa Region A, kundi para sa buong bansa na rin po? Meron tayong mga panukalang batas na nakafocus talaga sa agrikultura at kasama din po doon yung mga possible interventions natin non-related sa agrikultura at sa industrialization. Doon po tayo nakafocus una-una dahil po sa food security, sa kailangan natin pag-itingin ang food security ng ating bansa. At ito din malaking epektibong mekanismo para maiwasan ng muling pagtaas ng food inflation, no? Tapos pangalawa, andun din po yung pagbibigay hanap buhay. So makikita natin to una sa agrikultura, pangalawa sa pagpapalawak po ng industriya. So everything that is there, like for example, workforce development,
yung jobs creation, both in legislation and in programs, susuportahan po at pangungunahan po ng Tingog Party List. Alright, nako maraming salamat po Congressman Asidre at sa Tingog Party List. Good luck po sa inyo. Congratulations, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Matapos ang proklamasyon ng mga nanalong party list, wala sa listahan ang Duterte Youth. At ang reaksyon ng ilang kabataan, isa lang ang sigaw, The Serve. May report si Kat Kahukom. Ang kabataan party list, ang una, The Serve. Iyan ang diretsahang sagot ni Kabataan Party List Representative-elect Rene Co sa suspension ng proklamasyon ng Duterte Youth Party List. Ayon kay Co, simula pa lang ito ng matagal ng panawagan ng kabataan para tuluyang madisqualify ang Duterte Youth dahil sa umano'y irregularidad sa kanilang rehistro mula pa noong 2019. Giit ni Co, hindi raw totoong kinatawan ng kabataan ng grupo dahil hindi naman daw nito tinutugunan ang tunay na issue ng mga kabataan tulad ng edukasyon, karapatan at job security. Dagdag pa ni Co, umaasa siya na ang development na ito ay magbubukas ng pwesto para sa Gabriela Women's Party List na posibleng makabalik sa 20th Congress. Sa kabila ng pagkakasama ng Duterte Youth sa top vote getters na may 2.3 million votes, ipinasuspinde ng COMELEC ang kanilang proklamasyon kasama ng bagong henerasyon party list. 3 pwesto sana ang makukuha ng Duterte Youth sa Kamara. Pero kung tuluyang madiskwalipika, maaaring mailipat ang mga ito sa iba pang party lists. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Nagbabanta raw ng pasabog si Ronald Cardema ng Duterte Youth. Kung hindi sila maiproklama, ibubunyag daw nila ang umano'y katiwalian sa gobyerno. Pero sagot ng Kabataan Party List, kung totoo, bakit ngayon lang? Nagbabalik si Kat Kahukom. Mainit na bangayan sa pagitan ng dalawang youth party list. Ayon kay Kabataan Representative Raul Manuel, tinawag na self-serving ang banta ng Duterte Youth na ibulgar ang korupsyon sa gobyerno. Noong Lunes, iginiit ni Duterte Youth Chairman Ronald Cardema na may hawak silang ebidensya ng umano'y anomalya sa Kongreso at sa mismong Commission on Elections. May 19 nang iproklama ang 52 sa 54 winning party list groups. Kabilang sa ipinagpaliban ang Duterte Youth dahil sa mga disqualification case na may kaugnayan sa umano'y paglabag sa batas. Ayon kay Representative Manuel, kung totoong may alam si Cardema, mas dapat na noon pa ito inilantad at hindi ginagawa lang ngayon bilang leverage. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Matapos ang proklamasyon ng mga nanalong party list, 2 pangalan ang hindi muna isinama ng COMELEC, kabilang dito ang Duterte Youth. At para sa ilan, lalong-lalo na sa mga kabataan, The Serve raw ang delay. Kasama natin ngayong gabi si Brel Lacerna, National Spokesperson ng College Editors Guild of the Philippines. Magandang gabi, sir. Welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa ating lahat. Yes. Batang-bata. Oo, batang-bata. Unang-una na sa lahat, sir, paano nyo tinanggap yung balita na na-delay yung proclamation ng Duterte Youth? Kung sa pahayag ng Kabataan Party List na deserve sa amin sa Kabataan Tayo ang Pag-asa, ang National Youth-Led Election Watchdog, ang reaction namin, it's been a long time coming. Long overdue na ang kaso na kinakaharap ng Duterte Youth dahil na lamang sa mga lack of requirements niya bilang isang party list na tatakbo. Since 2019 pa to, higit 5 years nang nakabinbin ito sa COMELEC. And parte ng proseso na pagrespeto sa legal na mga proseso natin sa eleksyon ay ang pagsuspinde sa Duterte Youth at hindi ito maproklama hanggat hindi pa nasasagot ang mga disqualification cases laban sa Duterte Youth. Oo, so isa sa mga pinakamalaking kini-question nga dito yung edad. Tama ba, no, Brel? Nung ating mga representatives. Kung yun ang pag-uusapan, very obvious naman, ano? Unless nagkamali sa birth certificate or what. I think 2016 na-interview ko pa si Ronald Cardema. Duterte Youth na siya nun eh. So dapat ba hanggang 30 years old, tama?
Yes, yan ay ayon sa batas mismo kapag youth representatives. Pero hindi lang usapin ng dahil overage si Cardema. Ng 2019 na petition na hinain ng mga private individuals mula sa iba't ibang mga progresibong organisasyon ng mga kabataan, naghain sila ng nullification ng registration ng Duterte Youth dahil dapat ay void ab initio yung kanyang pagtakbo sa party list system dahil na lamang sa mga abnormalities nito sa pagtatakbo. Dagdag na lang din dito no ay yung kanyang mga threats against the youth na kasama dito sa mismong petition na inihain. Recently din, no, sa hinain din ng mga rehente ng mga mag-aaral ng UP at PUP, naghain sila ng petition na i-disqualify din ang Duterte Youth dahil na lamang sa paglabag sa mga election code. At tulad ng binabanggit ni COMELEC Chairman Garcia, itong mga dalawang petition na nakahain laban sa Duterte Youth, ito ang mga nagsilbing mga dahilan kaya ito sinuspinde. And sinasabi nga ni Cardema na sa COMELEC na ito daw ay grave abuse of discretion. Pero kami dito sa Kabataan Tayo ang Pag-asa bilang isang election watchdog, democracy just do its defense. Dapat lamang na isuspende ang Duterte Youth sa kanyang pagproklama dahil kailangan irespeto ang proseso ng halalan dito sa Pilipinas. Illegal na tumakbo ang Duterte Youth. And this is disservice to all of the 2.3 million voters na nakuha ng Duterte Youth na nakuha nilang mga boto, unat-una pa lamang ay hindi nga dapat sila tumakbo sa party list system. Brel, matitigil ba kayo sa suspension lang or eventually gusto nyo ipa-disqualify na rin ang Duterte Youth? Siyempre, we are hoping na hindi lamang ito mangyari na suspension lamang, kundi magkaroon na agad ang COMELEC ng sagot na disqualification sa Duterte Youth. Kailangan na ma-nullify yung registration nito. Ito yung inaasahan namin kasi the grounds are clear. The grounds that are stated, no, it is eventually a threat to the youth tulad namin kasi sila, pumupostura sila na sila ang totoong representasyon ng mga kabataan. Sa amin, hinding-hindi, never. They are the worst party list ever in our lifetime na tumakbo sa party list system, hindi lamang dahil sa sa red tagging and harassment against the youth. Pangalawa, yung pagsasayang nila ng pondo for over 2 previous terms, ay pangatlo, ay nilabag nila ang proseso ng halalan na dapat ay sagrado at pinakikiingatan. At bilang tagapagsalita ng CEGP, ano siguro ang mensahe ninyo sa mga estudyante at mga kabataan ngayon na patuloy nakikibaka para sa representasyon at kanilang karapatan? Si Ronald Cardema, lagi niyang sinasabi na yung kanyang ginagawa ay pagkamit lamang ng hustisya, pagkamit lamang ng demokrasya, pero hindi yun totoo. Ito lamang ay exemption from the law. Kaya nga kung sa aming mga kabataan na totoong pinaglalaban ang hustisya at accountability at ang tunay na demokrasya, ito mismo ay ang pagrespeto sa mga batas na mayroon tayo ngayon kasi ito mismo ay pagrespeto din sa mga desisyon ng taong bayan natin. Ang suspension ng proklamasyon ng Duterte Youth, hindi siya violation ng democracy. Ito mismo ay pagtataguyod ng democracy na papahalagahan ng mga kabataan natin ngayon. Kaming mga kabataan, sabi nga ng mga past generations natin, kami raw ang pag-asa ng bayan. Totoo na kami ang pag-asa ng bayan. Dahil kami ang magmamana ng kinabukasan namin. And kung sa election process pa lamang ay mayroon ng mga pagkakamali, dapat nagsisiwalat na yung mga kabataan tulad natin. Lalo na sa mga peking party list na tumatakbo at mga political dynasty. Well said, sir. Maraming salamat po. Brel Lacerna, magandang gabi, sir. Ingat po kayo. Maraming salamat po.
Nasa Amerika na si boxing legend Manny Pacquiao kasama ang asamang si Jinky para ayusin ang kanyang planong pagbabalik sa ring at para na rin sa kanyang formal na induction sa International Boxing Hall of Fame. Nakatakdasa ng i-anunsyo ngayong linggo ang laban niya kontra sa reigning WBC welterweight champion na si Mario Barrios sa darating na July 19 sa Las Vegas. Pero ayon sa kampo ni Pacquiao, wala pa ring final press conference. Bukod sa pagbabalik sa laban, dadalo rin si Pacman sa induction ceremony ng Hall of Fame sa Canastota, New York mula June 5 hanggang June 8. Matatandang hindi pinalad si Pacquiao sa kanyang Senate comeback bid nitong halalan. Pero sa Amerika, tila balik forma na ulit si Pacman, ready na sa round 2 ng kanyang boxing legacy. Nagsama-sama ang ilan sa mga kilalang personalidad sa Philippine entertainment industry para sa launch ng isang database na para lang sa mga Pinoy talents. Yan ang aktor PH. In-establish yan ni Dingdong Dantes, Agot Isidro at Iza Calzado. Layo ng aktor PH na gawing solido ang community ng Filipino talent sa bansa. Think IMDb, pero for local artists. Ang taray, di ba? Ayon kay Dingdong, ang celebrity website ng aktor PH ang magsisilbing global calling card ng mga member artists. Dito makikita ang profile, filmography, pati contact details ng bawat celebrity. Sa ganitong paraan, mas madali ang connection for projects in just a click. Kabilang sa celebrity members ang halos 300 actors mula sa pelikula hanggang sa teatro. At iyan ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. See you tomorrow mga kaarangkada. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Balik sa inyo, Jeka Niña! Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Niña Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.